Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga kababayan, nakakagulat ha. Papatayin, BP Sara di uurungan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kababayan, simulan po natin ang ating discussion patungkol po dito kay Trillanes kasi may gugurgurin daw sabi ni Trillanes sabi po dito mga kababayan sa balita, Trillanes, sabi po ni Trillanes takot sa kanila yung yung COA authorities or auditors nagbibigay lang ng memo, hindi masuspend kasi papatayin nila Ang pinatutungkulan po niya ay si Vice President Sara Duterte. Okay? Dahil nga po ito pong COA, yung inilabas na COA report patungkol po kay Vice President Sara Duterte ay unmodified opinion. Ibig sabihin, wala pong anomalyang nangyari mga kababayan, Pero itong si Trillanes, ano kaya ito Itong mga mainstream media, bakit hindi nyo rin tinatanong si Trillanes? Ano yung ebidensya niya na gugurgurin or papatyon, Papatyon itong mga COA auditors ng mga Duterte, di ba? Diba? Dapat may ebidensya po kayong maipapakita, Trillanes, sa sinasabi nyo ito. Kasi paninira na po itong mga kababayan ang ginagawa ni Trillanes, Sa bagay, matagal na po tayong sanay dito sa mga paninira ni Trillanes. Pero kung ako po dito sa mga COA auditors, sasampahan ko po ng kaso itong si Trillanes, Kasi pinalalabas ni Trillanes na kontrolado ng sino man, ang COA, which is dapat independent po ang COA. Kayo po ba dyan sa COA, bakit hindi kayo gumawa ng aksyon patungkol po dito, sa sinasabi ni Trillanes na papatyon nila. Parang ang ibig sabihin dito ay hawak kayo, pinagbabantaan ba kayo? COA, magsalita kayo kung pinagbabantaan kayo ng Duterte. Kasi yun po ang pinalalabas dito ni Trillanes, na pinagbabantaan ang mga COA auditors kaya nakakuha ng unmodified opinion itong si Vice President Sara Duterte. Grabe naman si Trillanes, pati COA. Kasuhan nyo nga itong si Trillanes, COA, di ba? Baka naman, di ba? Baka naman nasasaktan kayo dito sa sinasabi ni Trillanes, kung hindi naman kayo nasasaktan, okay lang yan, di ba? Pero talagang grabe po yung gigil, obsession, ni Trillanes kay Vice President Sara Duterte. Sabihin mo na lang kung crush mo siya. May gusto ka na ba? Baka sa sobra mong gigil kay Vice President Sara Duterte, sa katapos-tapusan nito, mabalitaan namin, in love ka na pala. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan po natin yung mga komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, baliw na nga kahit ano na lang. Sabi po ni Tanyo. Sabi naman po ni Erwin, di nga sir, ba't kayo po buhay pa? Oo nga Wala na Jude. Julul na. Okay, julul na si Trillanes. Sabi po dito ni Armada. Okay? Kahit ano na ang sinasabi. Okay? Napamahal na siya. Aminin. Yan nga ba yung sinasabi ko Baka in love na ito kay Vice President Sara Duterte si Trillanes Takot lang talaga ang aso sa amo niya dahil hindi tinatablan ang kinagat. Ayan. Sabi naman po dito ni Hernes, gumawa na naman ng kwento si Trillalu. Magdadahilan ka pa, lie pa more. Wala nang masabing matino. Wala nang masabing matino si Trillanes. Obsessed na si Trililing. Ayan. Obsessed ka na ba? Trillanes, obsessed na obsessed.
kay Vice President Sara Duterte. Kahit ano na lang talaga, Trillanes ha. Anyway, at eto pa. Vice President Sara Duterte, etong balita mga kababayan, good news. Dahil eto po, si Vice President Sara Duterte, sabi niya po, hindi ko kayo uurungan, ha? VP Sara to stand firm. Any possible impeachment trial. Ayan na. Iba to, no? Iba to si Vice President Sara Duterte kasi kung yung ibang opisyal gagawa ng paraan para hindi matuloy yung kanilang impeachment, no? Si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, haharapin niya, okay? Haharapin niya kung ano man, ha? Itong mga impeachment na ito, impeachment trial. Maybe sa Senado ito, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, haharapin niya si Senate President Tito Soto III. Ayan. Ha? Na ngayon pa lang ay nagpapakita na ng pagkabayas. Dahil siya po ay magiging isang presiding judge dyan eh. No? Sila po ang maghuhusga kay Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang, bias ng dating nitong si Soto. Kita nyo na yan. Diba? Pero hindi ka aatrasan, di ka uurungan, no? Ni Vice President Sara Duterte kung sino man kayo. Yung mga posibleng impeachment trial, haharapin po yan ni Vice President Sara Duterte. Okay? At eto, pasadahan po natin yung mga komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito mga karibin natin ni Bernadetta, eto inaantay kong maging presidente sa 2028. Aray. Ang sakit naman pakinggan para sa mga para sa mga naniniwala kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Sabi naman po dito ni Hernando Bas, ayan, sama kami dyan, BP. Okay, tama ka, BP Inday Sara. Go lang, solid DDS, always support you. Hihilain ka namin talaga pataas. And God always guide you. Ayan mga kaubahan. Laban lang, solid Duterte kami. Ayan. Sige BP Sara, laban lang, maraming nagmamahal sa iyo. Marami talagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman po nila, no, na wala naman po talagang kasalanan itong si Vice President Sara Duterte at ginagawan lang po ng issue, pampolitika, no? Napupolitika lang po itong si Vice President Sara Duterte. Hoy, nga pala mga kaubayan, happy Valentine's Day po sa inyong lahat yan, no? O yan, mayroon pang happy Valentine's Day na comment. Yan mga kaubayan, no? Sabi naman po dito ni Art Hill, ayaw talaga tumanggap ng pagkatalo. Si Lustay, kahit sangkatutak na ebidensya. Anong sangkatutak na ebidensya? Wala nga kayong ebidensya. Yung sinasabi na no one is above the law, ay patunayan niya na siya ang above the law. No? Kaya nga haharapin niya. No? Mali itong sinasabi mong no one is above the law, tapos patunayan niya na siya ang above the law. No, kaya nga haharapin niya yung mga reklamo sa kanya because she herself is not above the law. Hindi po gaya ng iba, no, na gumagawa ng paraan, no, para sabihin, kami ang makapangyarihan, no? Hindi mo ako kayang i-impeach, kaya eto, gagawa ko ng paraan para hindi mo ako ma-impeach. I will make a fake impeachment para sa sarili ko. Diba? Parang ganun, di ba, mga kaubayan? So, mali ka. If you're saying na si Vice President Sara Duterte ay above the law, no. Dito po sa kanyang statement na hindi niya uurungan ang mga possible impeachment trial, haharapin niya po because she is not above the law, no, and no one is above the law, no, mga kaubayan. So mali ka. Si Art Hill, mali ka po, sir, ha? Laban lang, kasama mo kaming taga Vancouver, Canada sa hirap at ginhawa. Yan, palakpakan po natin. We support UBP from Canada. Yan mga kababayan, marami tayong mga kababayan, no, na talagang sumusuporta sa ating Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, kayo ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na hindi niya uurungan
Ha? Ito pong mga DP Sara to stand firm against any possible impeachment trial. Lagot, hindi kayo urungan ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, just comment down below. Ayan, don't forget to like and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.